Marshall Peak, Kabanata 4181. Naakit sa isang bitag. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinabing, "Kakasabi mo lang na si Old Ancestor Mo Yu ay malubhang nasugatan. Sa tingin mo gaano kalakas ang kanyang maipapakita ngayon?" Sinabi ng lalaki na may mapait na ekspresyon. "Ang hamak na ito ay hindi nangangahas na mag-isip-isip. Sabihin mo na." Malamig na ngumuso si Yang Kai. "Ano ang silbi ng pagbubuga ng napakaraming kalokohan? 60%, siguro 70%. Bahagyang tumango si Yang Kai at inilayo ang kanyang paa sa lalaki, nagniningning ang kanyang mga mata. Isang matinding nasugatan na 5th grade heaven opening realm na hindi pa ganap na gumaling at puno ng kasamaan, walang psikolohikal na pasanin sa pagpatay sa kanya. Pinakamahalaga, dahil si Old Ancestor Mo Yu ang sect master ng Black Feather Sect, tiyak na dadalhin niya ang lahat ng asset ng Black Feather Sect kapag tumakas siya. Ang pag-setup ng 9 Heavens Void Array ay kumonsumo ng napakaraming mapagkukunan, at bagamat si Yang Kai ay gumawa ng kayamanan sa Great Cosmological Realm, hindi niya kayang suportahan ang gayong pagkonsumo. Ngayon, kailangan niyang magdala ng 600,000 tao mula sa Star Boundary, at lahat ng mga taong ito ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang linangin. Marahil, maaari niyang samantalahin ang Old Ancestor Mo Yu. Habang iniisip niya iyon, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at lumingon upang tingnan ang embodiment, at nakita niya ang embodiment na nakaupo na naka-cross-legged at tahimik na nagpapalipat-lipat sa kanyang secret art. Habang ginagawa niya iyon, ang mga special na bitek na nilikha ng labanan ngayon ay mabilis na naaayos, at maging ang mga basag na world principles sa isang radius na 1,000,000 kilometro ay naaayos sa napakabilis na bilis, at ang world force na natupok ngunit nagpapagaling din. Napatulala si Yang Kai, at nang makipag-usap siya sa embodiment, agad siyang nagulat. Sa labanan ngayon, 4 na Heaven Opening Realm Cultivator ang namatay, 3 sa mga ito ay 3rd Grade Heaven Opening Realm at isa ang 2nd Grade Heaven Opening Realm. Bagamat ang Heaven Opening Realm Cultivator na ito ay namatay na walang kumpletong bangkay o naging abuman lang, nang ang miniature universe world sa kanilang katawan ay nabasag, ang World Principles at World Force ay inilabas na. Ang mga puwersang ito na hindi nakikita ng mata ang pumuno sa larangan ng digmaan, at sa sandaling ito, ginagamit ng embodiment ang buong Demon Territory bilang pundasyon at ginagamit ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique para lamunin ang mga puwersang ito. Sa makatuwid, ang mga sirang World Principles sa larangang ito ng digmaan ay mabilis na naaayos, at ang World Force ay bumabawi rin. Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai ang labanan sa 7 Openings Land. Matapos mamatay ang Heaven Opening Realm Cultivators, ang kanilang world might ay tumagas, at ang isang bahagi nito ay sumanib sa 7 Openings Land. Sinabi ni Yuhi na palalakasan ng World Force ang pundasyon ng Kikiao Land at gagawin itong mas maunlad. Ang mga Heavenly Paradise at Blessed Land ay nabuo ng hakbang-hakbang sa ganitong paraan. Bago namatay ang kanilang mga eksperto, ang kanilang miniature universe world ay gumuho, at ang kapangyarihan ng mundo ay ipinadala sa kanilang punong tanggapan. Pagkatapos lamang ng maraming taon ay naabot ng Heavenly Paradise at Blessed Land ang kanilang kasalukuyang antas. Sa hitsura nito, ang sitwasyon sa Demon Territory ay kapareho ng sitwasyon sa Kikiao Lands. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Noon, medyo ilang Heaven Opening Realm expert ang namatay sa 7 Openings Land, at walang kulang sa mid-grade Heaven Opening Realm expert sa kanila. Kahit na ang napakalaking halaga ng world might ay tumagas, ang 7 Openings Land ay hindi masipsap ng marami nito. Ang isang malaking bahagi nito ay nasayang, nagwawaldes sa kawalan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa Demon Territory sa sandaling ito. Ang buong Demon Territory ay itinayo gamit ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Tactics bilang core nito. Ngayon na mayroong isang embodiment na namumuno dito, gamit ang Heaven Devouring Great Emperor's Battle Tactics, nagawa nitong sumipsap at sumipsap ng world might nang walang sinayang. Ang mga banayad na pagbabago sa universo ay hindi may tatago mula sa Demon Saint Yuro Meng at Bailey Mo, at ang dalawang babae ay mabilis na nagsiwalat ng mga hitsura ng pagtataka. Habang patuloy na ginagamit ng embodiment ang battle tactics nito, ang mga pagbabagong ito ay naging mas at mas malinaw. Si Yang Kai ay medyo nag-aalangan pa noong una, ngunit pagkatapos na mapansin ang mga pagbabago sa Demon Territory, agad siyang nagpasya at bumaling sa 2nd Grade Heaven Opening Realm Cultivator, nagtanong sa isang magiliw na tono. Pagkatapos magsalita ng marami, hindi ko pa natatanong kung ano ang pangalan mo. Sumagot ang lalaki sa nanginginig na boses. Sumasagot kay Master, ang pangalan ng hamak na ito ay Mayuan.
Tumango si Yang Kai at kinuha ang Loyalty and Righteousness Manual mula sa kanyang space ring, binaliktad ang ikatlong blanko na pahina at masigasig na sumigaw. Halika, 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 gamitin ang iyong blood essence para iwanan ang iyong pangalan at aura dito. Makalipas ang kalahating oras, si Mayuan ay naging isang stream ng liwanag at pumailanglang sa kalangitan. Kasabay nito, sa labas ng Demon Territory, sa barko. Ang Old Ancestor Mo Yu ay nakaupo sa yulunan ng mesa habang si Lu Zu ay nakaupo sa kanyang kaliwa, ang dalawa ay masayang nag-uusap. Sa panlabas, silang dalawa ay tila mga matandang magkaibigan na matagal nang magkakilala, ngunit si Old Ancestor Mo Yu ay lihim na nagrereklamo. Nang biglang lumitaw ang 5th grade Heaven Opening Real Cultivator na ito sa kanyang divine sense na pangunawa, talagang nagulat si Old Ancestor Mo Yu, sa pag-aakalang ito ang humahabol sa Sky-bearing Pavilion at ang lumilipad na flower boat. Sa sobrang takot niya ay muntik na siyang tumakas. Gayunpaman, pagkatapos suriing mabuti, nakita niyang hindi pamilyar ang mukha ng bagong dating na ito, na para bang hindi pa niya ito nakita. Dahil ayaw palampasin ang napakagandang pagkakataong magpagaling, pinigilan ng Old Ancestor Mo Yu ang pagkalito sa kanyang puso at nanatili. Saglit na nag-usap ang dalawang panig. Noon lamang natuklasan ng Old Ancestor Mo Yu na ang 5th grade Heaven Opening Realm na ito ay walang kinalaman sa Sky-bearing Pavilion at sa Flying Flower Boat. Isa talaga siya sa mga pinuno ng isang puwersa na tinatawag na Sword Pavilion. Alam niya ang tungkol sa Sword Pavilion at nakipag-usap pa siya sa pinuno ng Sword Pavilion ng ilang beses, kaya alam niya kung gaano kalakas ang taong iyon. Matapos suriin ng kaunti, nalaman niyang matatas na sumagot si Lu Zu, at nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, na nagpapatunay na totoo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Dahil hindi siya ang humahabol sa Sky-bearing Pavilion at ang lumilipad na flower boat, walang dapat ikatakot. Nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan sa pinuno ng Sword Pavilion, ngunit masyadong bastos na palaging iwanan siya sa labas, kaya maaari lang niyang hilingin kay Lu Zu na sumakay sa barko. Ang Old Ancestor na si Mo Yu ay hindi pa nakipag-usap kay Lu Zu noon at hindi niya alam kung ano ang ugali nito, kaya natural na hindi siya nang ahas na ilantad ang kanyang tunay na sitwasyon, kaya kapag nakikipag-usap, tiniis niya ang sakit at hindi nagpakita ng kahit kay titing na bakas ng kahinaan. Sa pagitan ng kanyang mga salita, paulit-ulit niyang ibinunyag na mayroon siyang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi ito maginhawa para sa kanya na panatilihin ang panauhin. Hindi alam ni Lu Zu kung talagang hindi niya naiintindihan o hindi, ngunit siya ay walang pakialam. Dahil dito, bahagyang nalungkot si Old Ancestor Mo Yu sa kanyang puso, ngunit ang lakas ng kabilang partido ay hindi mas mababa kaysa sa kanya, kaya hindi siya nawalan ng galit. Sa sandaling ito, ang Old Ancestor Mo Yu ay biglang tila may naramdaman, at iniangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa labas. Nakita niya ang isang figure na kumawala mula sa mundo, at ang figure ay naliligo sa dugo habang siya ay direktang lumapag sa kubyerta at tuwang-tuwa na sumigaw. Magulat. Ang Old Ancestor Mo Yu ay itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin at napansin na isa ito sa kanyang mga nasasakupan, si Mayuan, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging refresh. Pasok ka. Magalang na pumasok si Mayuan at iniwas ang tingin. Nang makita niya si Lu Zu, bakas ng pagtataka ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang ngumiti at ikinulong ang kanyang mga kamay. Pag-uulat sa Old Ancestor, tapos na. Kahit na ang Old Ancestor Mo Yu ay may mga hula, humagalpak pa rin siya sa tawa nang marinig niya ito, at sinabi niya ang magandang 3 beses ng sunod-sunod bago tumingin kay Mayuan ng may kaaya-ayang ekspresyon. Lahat kayo ay nagbigay ng karapat-dapat na serbisyo. Ako, ang Old Ancestor, ay gagantimpalaan kayo ng malaking maaga o huli. Napangiti si Mayuan na may galit at pambabala. Tungkulin ng subordinate na ito ang paglilingkod sa Old Ancestor. Hindi ako nangangahas na humingi ng gantimpala. Hinawakan ng Old Ancestor Mo Yu ang kanyang malarosas na mukha at tumingin kay Lu Zu. Leader Lu, mayroon pa akong iba't ibang bagay na dapat harapin dito, kaya. Ngumiti si Lu Zu, tumayo, at sinabing, dahil may gagawin ang Old Ancestor, kung gayon hindi kita iistorbahin. Natural na ayaw niyang umalis, ngunit kung pipilitin niyang manatili, tiyak na mapapansin ito. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, bigla niyang nakita si Mayuan na binigyan siya ng makahulugang sulyap. Ang isip ni Lu Zu ay puno ng mga iniisip, at agad niyang naunawaan. Leader Lu, mag-iingat ka. Kapag may oras ako, tiyak na bibisita ang matandang ito sa Sword Pavilion. Magalang na sabi ni Old Ancestor Mo Yu. Kinagat ni Lu Zu ang kanyang mga labi at tumawa. Kung gayon ay hihintayin namin ni Leader ang pagdating ng Old Ancestor. Ilang sandali pa, ang Old Ancestor Mo Yu ay tumayo sa deck at tumingin sa malayo.
Naghintay siya hanggang sa mawala si Luzu sa kanyang paningin at nakumpirma na talagang umalis na siya. Saka lang siya nakahinga at nagwagayway ng kamay. Tara na. Agad na tumakbo ang barko patungo sa siwang sa Demon Territory at hindi nagtagal ay nakarating sa Demon Territory. Sumalubong sa kanya ang aura ng Universe World. Naramdaman ng mga batas ng mundong ito at ang makapangyarihang kapangyarihan ng langit at lupa sa malapitan, tuwang-tuwa si Old Ancestor Muyu. Nalaman niyang iba ang mundong ito sa naramdaman niya noon. Parang mas compatible ang mundong ito sa kanya. Kung kaya niyang lalamunan ang kapangyarihan ng mundong ito, hindi lamang gagaling ang kanyang mga sugat, kundi mas lalakas din ang kanyang lakas. Hindi pa banggitin ang pag-abot sa ika-6 na yugto ng paghahati ng langit, makakapagligtas man lang siya ng daan-daang taon ng mapait na paglilinang. Ang Old Ancestor Muyu ay ligaw sa tuwa. Magmula nang malantad ang hindi matapat na anak niyang iyon mahigit 2 taon na ang nakalilipas, nagkamali ang lahat para sa kanya. Sa wakas, ngayon, nagbago ang kanyang swerte. Dahil sa hindi inaasahang sorpresa, gusto niyang tumangala sa langit at tumawa ng malakas. Sa sumunod na sandali, ang sorpresa ay naging malaking pagkamangha. Isang baging na nagbuga ng 7 kulay na liwanag ang tumawid mula sa kawalan. Ang 7 kulay na baging ay talagang naglalabas ng aura ng 5th grade Heaven Opening Realm. Saan man dumaan ang baging, nabasag ang kawalan at nanginig ang langit at lupa. Isang ambush. Mabilis na tumibok ang puso ni Old Ancestor Muyu. Ramdam niya ang nakakakilabot na kapangyarihang nakapaloob sa baging, agad siyang napasigaw. Hindi pinapansin ang kanyang hindi gumaling na mga pinsala, dali-dali niyang isinaaktibo ang protection na hanay ng barko. Sa isang iglap, lumitaw ang isang layer ng misty blue light screen sa ibabaw ng barko. Ang baging ay hamampos sa liwanag na screen, at sa isang malakas na putok, ang liwanag na screen ay tumagal lamang nang wala pang isang hininga bago nabasag na parang sirang salamin at naging mga batik ng fluorescent na ilaw. Hindi naman sa hindi maganda ang proteksyon ng barko. Karaniwan, ang gayong pag-atake ay hindi makakasira nito, ngunit sa nakalipas na 2 taon, ang Old Ancestor Muyu ay hinabol ng mga eksperto ng Skybearing Pavilion at ng lumilipad na flower boat. Siya ay lumaban ng higit sa 100 labanan, malaki at maliit. Ang hanay ng barko ay matagal nang nagkapira-piraso at ganap na nawasak sa pinakahuling labanan. Ngayon na halos hindi na naayos ang array, bagamat maaari itong patakbuhin, ito ay mas mababa sa 20% ng pinakamataas na kapangyarihan nito. Paano nito malalabanan ang gayong kagimbal-gimbal na pag-atake? Kotse-kotse. Ang natitirang puwersa ng baging ay hindi nabawasan habang ito ay tumatawid patungo sa gitna ng barko. Ang palo ay direktang napunit, at ang buong barko ay halos nahati sa 2 hati. Ang ilan sa mga low-grade na Heaven Opening Realm na nakatayo sa kubyerta ay natangay ng aura, at nang walang pagbigkas ng kahit isang tunog, lahat sila ay sumabog sa isang madugong ambon. Sa isang ihip ng hangin, ang Old Ancestor Muyu ay nagdure ng ulap ng dugo. Sa pilitan niyang isinaaktibo ang proteksyon ng barko, na nakaapekto sa mga pinigilan na pinsala. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang figure na nagmamadaling lumabas. Ang Old Ancestor Muyu ay nagngangalit. Mayuan, naglakas loob ka bang ipagkanulo ako? Ang nagmamadaling lumabas ay si Mayuan, na nagulat ng magandang balita sa kanya noon. Ang Old Ancestor Muyu ay matanda at matalino. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa bitag ng kabilang partido? Tungkol naman sa Mayuan na ito, malamang na naudyukan siya ng hindi kilalang paraan at benepisyo. Pinipigilan ang kumukulo ng dugo sa kanyang puso, siya ay galit na galit at nagpadala ng isang hampas ng palad. Martial Peak, Kabanata 4182. Hahayaan kitang maunawaan bago ka mamatay. Si Mayuan ay isa lamang 2nd grade Heaven Opening Realm, kaya paano niya mahahadlangan ang galit na pag-atake ni Old Ancestor Muyu? Ang palad na ito ay tumama sa kanya ng husto sa likod, at ang marahas na World Force ay sumugod sa kanyang laman at dugo, walang habas na inatake ang kanyang miniature Universe World, na naging dahilan upang mapuno ito ng mga butas sa isang iglap. Namutla ang mukha ni Mayuan, at iniluwa niya ang mga piraso ng kanyang mga laman loob. Nahulog siya mula sa barko at huminto sa paghinga sa hangin. Bagamat malubhang nasugatan ang Heaven Opening Realm Muyu at hindi niya magamit ang kanyang buong lakas, ang kanyang galit na pag-atake ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Mayuan, isang 2nd grade Heaven Opening Realm. Isang suntok lang at nawalan na siya ng buhay. Ang Heaven Opening Realm Muyu ay hindi man lang tumingin sa bangkay ni Mayuan. Sa isang pag-iisip, ang malaking barko ay agad na tumakbo palayo. Siya rin ay mapagpasyahan. Matapos maramdaman ang pananambang, alam niyang wala siyang magagawa, kaya paano siya mangangahas na manatili. Gusto lang niyang makatakas hanggat maaari. Ang embodiment, sina Yuru Meng, at Bailey Mo ay handa na.
Sa sandaling ay activate ni Yang Kai ang Gourd Vines, pinakilos na nila ang World Force sa Demon Territory. Sa ilalim ng dagandong ng tatlong tao, ang World Force ay galit na lumundag patungo sa barko. Sa isang iglap, ang bilis ng barko ay lubhang nabawasan, at ang nakapalibot na espasyo ay naging malagkit na parang latian. Nang walang proteksyon ng barko, isang serye ng mga nakakapagod na tunog ang nagmula sa barko. Bagamat bumagal ang takbo nito ay umatras pa rin ito nang hindi kumikibo. Ang tatlong Demon Saints sa Demon Territory ay hindi napigilan ang Old Ancestor Muyu. Ang makapangyarihang pundasyon ng isang 5th grade Heaven Opening Realm ay makikita. Nang makitang tatakas na ang barko sa saklaw ng World Force, ang tatlong tao ay nabalisa, ngunit kahit anong pilit nila ay hindi nila mapigilan ang paggalaw ng barko. Sa plano ni Yang Kai, sa kanilang kasalukuyang lakas, kailangan nilang panatilihin ang Old Ancestor Muyu sa Demon Territory. Noon lang sila magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Hindi nila siya hinayaang makatakas ng ganoon kadali. Sa kritikal na sandali, isang malaking dragon, daan-daang talampakan ang haba, ay umiling at ikinawag ang kanyang buntot. Nanatili ang demonic chi sa buong katawan nito, at ang malalaking kuko ng dragon nito ay humawak sa barko. Sinalakay ni Chang Tian, "Pigilan mo siya." Ang mga mata ng Old Ancestor Muyu ay malapit ng mabuka habang siya ay umuungal. Upang labanan ang mga pamamaraan ng embodiment at ang iba pa, ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kasabay ng kanyang mga naunang pinsala, wala na siyang lakas para harapin ang pag-atake ni Chang Tian. Gayunpaman, hindi lang siya ang Heaven Opening Realm Cultivator sa barko. Bukod sa 5 Heaven Opening Realms na nakita ni Yang Kai sa Demon Territory, mayroong 3 low-grade Heaven Opening Realms sa barko. Kasunod ng dagandong ni Old Ancestor Muyu, ang 3 low-grade Heaven Opening Realms sa wakas ay bumalik sa kanilang katinuan. Hinimok nila ang kapangyarihan ng kanilang miniature universe at ginamit ang divine technique para salakayin si Chang Tian. Isang malungkot na dagandong ng dragon ang umalangaw. Tumalsik ang dugo mula sa katawan ng dragon, at ang kaliskis ng dragon ay lumipad kung saan-saan. Makakapit lang si Chang Tian nang wala pang isang hininga bago siya pinalipad pabalik. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak sa hangin at bumagsak sa isang maliit na bundok sa malayo, nahati ito sa kalahati. Sa maikling sandali ng pagkaantala, inilabas na ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Gourd at binuksan ito. Ang 7 kulay na liwanag ay namukadkad mula sa lang. Ito ay. Nang maramdaman ang grado ng Yuan Magnetic Divine Light, ang Old Ancestor Muyu ay nabigla, hindi malaman kung paano maaaring lumitaw ang isang napakalakas na artifact sa isang mapang-akit na lugar. Nang walang anumang proteksyon, ang barko ay agad na napuno ng mga butas ng Yuan Magnetic Divine Light, at ang ilang Heaven Opening Realms ay walang pagpipilian kundi hikayatin ang kanilang lakas na labanan ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Bumangon at bumagsak ang World Force, ang enerhiya ay marahas at magulo. Gayunpaman, ang barko ay umaalis pa rin sa Demon Territory sa bilis na nakikita ng mata, at sa oras na ito ay higit sa kalahati na. Malamang naaabutin lamang ng ilang paghinga bago ito ganap na makalaya. Si Yang Kai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mapupulang mga mata ay naghahanap sa kawalan, na tila may hinahanap, hanggang sa isang malamig na liwanag ang biglang namulaklak sa kanyang larangan ng paningin. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nagawa na niya sa wakas. Ang malamig na liwanag ay dumating ng walang ingay, ngunit hindi nagtagal ay napunta ito sa isang makawasak na sword chi na bumagsak sa barko. Ano? Nagulat si Old Ancestor Muyu. Naramdaman ang kakilakilabot na lakas ng hampas ng espada na ito, si Old Ancestor Muyu ay hindi nag-atubili. Sa isang talon, tumalon siya pababa mula sa barko. Paano makakayanan ng barkong nawala ng kakayahan sa pagtatanggol ang gayong pagtama ng espada nang mawala ang host nito? Tahimik na gumalaw ang sword chi sa gitna ng barko, tinaga ang katawan ng isang 3rd grade Heaven Opening Realm Cultivator na nagpupumilit na labanan ang Yuan Magnetic Divine Light. Sa marahas na larangan ng digmaan, nagkaroon ng maikling sandali ng kakaibang kalmado, na may tanging ingay lamang ng hingal na nagmumula sa mga bibig ng lahat. Kotse. Sinamahan ng isang magaan na tunog, ang barko ay direktang nahati sa kalahati, ang hiwa ay makinis at malinis. Hindi lang iyon, may lumabas na linya ng dugo sa noo ng cultivator na naputol ng sword chi. Tila may napagtanto siya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at pagkalito. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Old Ancestor Muyu at sumigaw. Old Ancestor, iligtas mo ako. Nang bumaba ang boses niya, biglang lumawak ang linya ng dugo pababa, na kumalat hanggang sa kanyang mga binti. Po. Ang dugo ay bumulwak habang ang katawan nitong 3rd grade Heaven Opening Realm Cultivator ay nahati sa kalahati,
ang kanyang mga internal organs ay tumalsik sa buong lupa habang siya ay agad na namatay. Sa sandaling ito, ang natitirang dalawang low-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay tila nagising mula sa isang panaginip. Sumigaw sila sa alarma at kumalat, na umaabot upang hawakan ang kanilang mga katawan. Matapos makumpirma na walang anumang pinsala, nakahinga sila ng maluwag. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila na sa siwang ng mundo, may isang babaeng nakasuot ng kamakaway na damit, may hawak na malamig na espada, at malamig na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Master Lu, ang Old Ancestor Mo Yu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal. Bagamat malapit nang sumabog ang galit sa kanyang mga mata, pilit na lamang niya itong napigilan at itanong. Ano ang kahulugan nito? Biglang sumulpat sa kanyang harapan ang babaeng ito na pumatol sa kanyang barko at isa sa kanyang mga kampan. Nakapagtataka, si Luzo ang katatapos lang umalis. Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Hindi ito maisip ng Old Ancestor Mo Yu. Walang pakialam na sinabi ni Luzo. Alam ng Old Ancestor kung ano ang ibig sabihin nito, bakit magtatanong kung alam mo na ang sagot? Ang mga sulok ng mga mata ni Old Ancestor Mo Yu ay kumikibot ng husto habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, buong araw, ngunit ngayon, ako ay tinutusok sa mata ng isang ligaw na gansa. Inamin ng matandang ito ang pagkatalo, ngunit may dalawang bagay ang matandang ito. Hindi masyadong naiintindihan ng tao. Sana makapagpaliwanag si Master Lu. Tahimik lang siyang tiningnan ni Luzo, nang walang balak magsalita. Gayunpaman, inalis ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Gourd at tumawa. Ano ang hindi mo naiintindihan? Huwag mag-atubiling magtanong. Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang mamatay ng may pag-unawa. Pagkasabi nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, at sina Go Ziyan, ang embodiment, Yu Rumeng, at Bailey Mo ay agad na sumugod sa dalawang low-grade Heaven Opening Realm, mabangis na pinakawalan ang kanilang divine technique habang inaatake nila ang dalawa. Ang dalawa ay sumigaw sa alarma at nagmamadaling hamarang, agad na nakipag-away kay Go Ziyan at sa iba pa. Ang mga sulok ng mata ng Old Ancestor Mo Yu ay kumaibot nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang dalawang natitirang Heaven Opening Realm. Saglit siyang nag-alinlangan sa pagitan ng pagmamadali upang tumulong at tahimik na pagmasdan ang sitwasyon bago ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Yang Kai at sinabing, sino ka sa palagay mo para magkaroon ng mga kwalifikasyon para makipag-usap sa Old Ancestor na ito? Isa siyang 5th grade Heaven Opening Realm, kaya natural na hindi niya ilalagay sa kanyang mga mata si Yang Kai. Mula sa simula hanggang sa huli, isa lang ang kaaway niya, at iyon ay si Luzo. Hanggat kaya niyang patayin si Luzo, makakatakas siya kasama ang kanyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahan, walang pakialam na sinabi ni Luzo. Ito ang aking master. Nagulat si Old Ancestor Mo Yu. Tiningnan niya si Yang Kai pataas at pababa at nag-aalangan na sinabi. Ang Young Pavilion Master ng Sword Pavilion. Hindi naman kakaiba para sa kanya na magkaroon ng ganoong mga hinala. Pagkatapos ng lahat, si Luzo ay isa sa mga pinuno ng Sword Pavilion. Ang tanging tao na matatawag niyang master ay marahil ang Sword Pavilion Master mismo o ang Young Pavilion Master. Sword Pavilion. Ngumisi si Yang Kai. Matagal ko nang sinira ang Sword Pavilion. 10 taon na, wala na ang Sword Pavilion sa mundong ito. Ano? Nanlaki ang mata ng Old Ancestor Mo Yu habang hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Kai. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Luzo, na parang gusto niyang makakuha ng kumpirmasyon mula sa kanya. Kalmado ang ekspresyon ni Luzo, at wala siyang makitang anumang pahiwatig. Ngunit habang mas naging ganito siya, mas nabigla si Old Ancestor Mo Yu. Ang Sword Pavilion ay malamang na nawasak. Sa ilang sandali, ang Old Ancestor Mo Yu ay pinawisan ng malamig. Naranasan niya ang lakas ng Pavilion Master ng Sword Pavilion. Sa Sword Pavilion, mayroong ilang Heaven Opening Masters. Masasabing ang kabuuang lakas ng Sword Pavilion ay higit sa Black Feather Sect. Pati ang ganoong puwersa ay nawasak, kaya sino itong binatang kaharap niya? Anak kaya siya ng isang elder mula sa isang paraiso. Ang Old Ancestor Mo Yu ay nataranta, at ang dati niyang paghamak ay matagal nang nawala. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Old Ancestor, hindi ba may dalawang tanong ka? Gusto mo pa bang magtanong? Kung hindi, wala ka ng pagkakataong magtanong. Galit na galit ang Old Ancestor Mo Yu, ngunit huminga siya ng malalim at sinabi. Gustong malaman ng Old Master na ito, bakit mo pinapahirapan ang Old Master na ito? Kung tama ang pagkakaalala nitong Old Master, ito ang unang pagkakataon na nagkakilala, at wala pang sama ng loob sa pagitan natin noon, kaya bakit ka nagkakaganyan? Pinapahirapan ka. Humalaklak si Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay, na parang gusto niyang yakapin ang buong mundo. Akin ang universe na ito,
ngunit pumunta ka sa aking pintuan upang kumilos ng mabangis, kahit na gustong lumunin ang pundasyon ng aking pamilya at pagnasaan ang world principles ng aking pamilya. Pinahihirapan mo ba ako, o pinapahirapan kita? Ang Old Ancestor Moyu ay natigilan, at pagkaraan ng mahabang panahon, tuyong sinabi niya. Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang Old Master na ito ay orihinal na inakala na ang lugar na ito ay walang may-ari. Kung alam ko nang mas maaga na ang lugar na ito ay may isang master, hindi ko ay kumilos ng padalos-dalos. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ano man ang nangyari ay tapos na, kaya ano pa ang silbi ng pagpapaliwanag? Ngayon na ang mga bagay-bagay ay dumating sa ganito, mamatay ka man o mamatay ako. Lumubog ang mukha ng Old Ancestor Moyu. Ang puso ni Moyu ay napuno ng galit nang lumingon siya kay Luzo at nagtanong. Ang pangalawang tanong ay, maaari ko bang tanungin kung bakit nakabalik si Master Lo dito ng napakabilis? Malinaw niyang nakitang umalis si Luzo sa sarili niyang mga mata, kaya naman matapang siyang sumugod sa Demon Territory. Ngunit nang siya ay pumasok, bumalik si Luzo. Kahit na si Luzo ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, imposible para sa kanya na maging napakabilis. Ito ang pinaka hindi niya maintindihan. Kung hindi dahil sa paglaslas ni Luzo gamit ang kanyang espada sa huling sandali, tiyak na makakatakas siya mula sa Demon Territory. Hindi sana siya nakulong dito ng walang paraan. Wala akong komento, malumanay na sabi ni Luzo. Ang dahilan kung bakit siya nakabalik dito ng napakabilis ay natural dahil ginamit niya ang Space Spirit Bead. Bago ito, nagpanggap siyang umalis, ngunit palihim siyang nag-iwan ng isang Space Spirit Bead. Sa kritikal na sandali, pinasigla niya ang lakas ng Space Spirit Bead, agad na bumalik at naglaslas gamit ang kanyang espada. Binigyan siya ni Yang Kai ng Space Spirit Bead dahil sa takot niya na ang master ng barko ay masyadong malakas, na ginagawang komportable para sa Luzo na makatakas. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang magiging papel nito sa ganitong kritikal na sandali. Nang marinig ang sagot ni Luzo, ang Old Ancestor Moyu ay halos mamatay sa galit, ang kanyang mukha ay humalili sa pula at asol. Martial Peak, Kabanata 4183. Gusto ko ang buhay mo. Old Ancestor Moyu, hindi mo kailangang magpanggap na galit na galit. Isa kang 5th grade Heaven Opening Realm kung tutuusin. Hindi ako naniniwala na wala ka man lang ganyang kaunting ugali. Tumingin si Yang Kai kay Old Ancestor Moyu na nanunuya. Napakatagal mo. Gusto mo lang mag-stall ng oras para ayusin ang aura mo, pero hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. Kahit bigyan kita ng oras, ano ang magagawa mo? Ang galit sa mga mata ni Old Ancestor Moyu ay biglang naglaho, at tumingin siya kay Yang Kai na may time na mukha. Dahil alam mo ang aking intensyon, bakit ka nakikiisa? Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai. Dahil gusto ko ring magpalipas ng oras. Nagulat ang Old Ancestor na si Moyu at agad na inikat ang paligid gamit ang kanyang Divine Sense, ngunit narinig niyang sinabi ni Yang Kai. Huwag kang kabahan, wala nang mga ambush sa paligid. Ang nakikita mo ay ang lahat ng aming lakas, ngunit ito ay dapat na higit pa sa sapat para harapin ka. Ang Old Ancestor na si Moyu ay nabigla at nag-aalinlangan, hindi alam kung bakit nagtagal si Yang Kai, ngunit sa desperado na sitwasyong ito, mayroon pa rin siyang walang awa na ekspresyon. Junior, inaamin ko na hindi ako ang iyong kalaban, ngunit isang nagugutom na kamelyo ay nananatili pa ring mas malaki pa sa kabayo. Hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na kitilin ang buhay ko. Kung lalaban ako sa buhay ko, dapat kaya kong sirain ang kalahati ng mundong ito. Dahil teritoryo mo ito, sa tingin ko ay hindi mo gusto mong makitang mangyari ito, tama ba? Ang mga salita ng Old Ancestor ay makatwiran. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang laban ng isang mid-grade Heaven Opening Realm ay talagang hindi maliit na bagay. Malamig na ngumuso ang Old Ancestor Moyu. Inaamin ko ang pagkatalo ko sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa akin, kung masisiyahan kita, tiyak na hindi ako tatawa. Ngumisi si Yang Kai. Hindi naintindihan ng Old Ancestor. Nagplano ako at naakit ka sa isang bitag, hindi dahil sa pagnanasa ko sa iyong pera, ngunit dahil gusto ko ang iyong buhay. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Yang Kai, tulad ng isang halimaw na nakakita ng biktima nito, sabik na subukan. Nagngangalit ang Old Ancestor Moyu. Junior, iginigiit mo. Ano ang mapapala mo kung lumaban ka hanggang sa magkasugat ang magkabilang panig? Kailangan mong magkaroon ng kakayahan na gawin ito. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Sa sandaling ito ay umalangaw-ngaw ang isang malungkot na sigaw. Ito ay isang low-grade Heaven Opening mula sa Ink Feather Sect na hindi nagawang talunin si Guo Ziyan at ang kanyang avatar. Siya ay pinatay. Ang low-grade Heaven Opening Realm na ito mula sa Ink Feather Sect ay walang mataas na fighting spirit.
Si Go Ziyan ay isa ring third grade heaven opening realm, at mas malakas kaysa sa kanya. Sa tulong ng avatar, natural na isang piraso ng cake ang pagpatay sa kanya. Matapos patayin ang taong ito, hindi huminto si Go Ziyan at ang kanyang avatar upang magpahinga, at dumiretso sa isa pang low heaven opening realm. Ang taong iyon ay ginulo ni na Euromeng at Bailey Mo. Noong una, kaya pa niya ito. Gayunpaman, nang sumali si Go Ziyan at ang Dharmakaya sa labanan, biglang tumaas ang pressure sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-iisang bangka siya sa maalon na dagat. Nanganganib siyang tumaob anumang oras. Napasigaw siya sa takot. Old Ancestor, iligtas mo ako. Sabay sigaw ni Yang Kai. Gawin mo na. Sa isang kislap ng liwanag ng espada, si Lu Zu ay naging isa sa kanyang espada at naglaslas patungo sa ulo ni Old Ancestor Mo Yu. Kinuyam ni Old Ancestor Mo Yu ang kanyang mga ngipin at gumawa ng selyo gamit ang dalawang kamay. Agad siyang nagpadala ng dalawang sinag ng malalim na liwanag, na nag-intersect at naging parang gunting na artifact na pumutol patungo kay Lu Zu. Kasabay nito ang pag-ungol niya. Bata, kung hindi mo hahayaan ang iyong Old Ancestor na magkaroon ng madaling panahon, huwag mong isipin na magkakaroon ka rin ng madali. Nang walang pag-aalinlangan, hinimok niya ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe na makipagkita kay Lu Zu ng direkta. Umalangaw-ngaw ang mga dagandong habang nagsasalpukan ang dalawang mid-grade heaven opening realm. Ang kapangyarihan sa likod ng kanilang pag-aaway ay kamangha-mangha, at sa isang iglap, ang mundo ay nabaligtad at ang world principles ay gumuho. Tulad ng sinabi ni Old Ancestor Mo Yu, kahit na hindi siya ang kalaban ni Lu Zu sa kanyang kasalukuyang estado, kung siya ay lalaban ng desperadong, si Lu Zu ay hindi makakagawa ng kahit ano sa kanya sa ilang sandali. Dalawang mid-grade heaven opening realm na naglalaban sa Demon Territory ay may malaking epekto sa buong teritoryo. Ito rin ang dahilan kung bakit bihirang lumaban ang heaven opening realm sa Universe World. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring gumuho ang mundo. Noon, halos masira ang star boundary. Gusto ni Ancestor Mo Yu na mag-alinlangan si Yang Kai, ngunit hindi ito binili ni Yang Kai. Ang napakalaking void cracks ay lumitaw sa kawalan, tulad ng mo ng isang hindi nakikitang hayop. Mula sa void cracks na ito, lumabas ang isang aura ng primal chaos at nothingness. Nabasag ang langit at nabaligtad ang lupa. Ang nakapaligid na daan-daang libong kilometro ay yumanig ng marahas, at sa loob lamang ng isang dosenang paghinga, nagbago ang lahat ng hindi nakikilala. Sa kabilang panig, ang low-grade heaven opening realm mula sa Black Feather Sect ay ganap na sinupil ni Go Ziyan at ng iba pa. Hindi niya nagawang lumaban at humingi ng awa, ngunit paano siya mabibigyang pansin ng embodiment at ng iba pa. Nakamamatay ang bawat galaw. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at dumating. Gamit ang Golden Crow Casting Sun Divine Technique, isang bilog na araw ang lumitaw sa kanyang likuran, na nagniningning ng gininto ang liwanag. Ang mga Golden Crows ay sumigaw mula sa araw na ito, at bago dumating ang pag-atake ni Yang Kai, ang malupit na aura na inilabas nito ay naging dahilan ng pagkataranta ng low-grade heaven opening realm. Sa kanyang gulat, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga depensa at nataman sa dibdib ng palad ni Bailey Mo. Napuno ng icy laws ang hangin, namumuo sa isang layer ng hamog na nagyelo sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng pagtigil ng kanyang mga galaw ng ilang sandali. Sa susunod na sandali, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa kanyang dibdib at isang ligaw na lakas ang bumuhos sa kanyang katawan. Ang low-grade heaven opening realm ay umubo ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay parang papel. Sa krisis sa buhay o kamatayan na ito, ang low-grade heaven opening realm ay nagigting ng kanyang mga ngipin at baliw na sinunog ang kanyang dugo. Pumalakpak ang kanyang aura, ngunit bago pa siya maka-counter-attack, biglang kumislap si Euromeng sa kanyang harapan, ang kanyang magagandang mata ay naging isang walang katapusang bangin na humila sa kanyang isipan, na naging sanhi ng paglubog niya dito. Dumating ang embodiment at inihampas ang isang palad, direktang binasag ang ulo ng low-grade heaven opening realm. Ang huling low-grade heaven opening realm ng Black Feather Sect ay nahulog na. Sa orihinal, sa lakas ng lahat, imposible para sa kanila na pumatay ng dalawang low-grade heaven opening realm ng ganoon kadali. Nang gumawa ng kalituhan ang Great Demon God sa Chaos Star Boundary, ang maraming Great Emperor ng Star Boundary ay desperadong lumaban, na binayaran ang napakasakit na halaga upang patayin ang Great Demon God. Sa oras na iyon, ang lakas na ipinakita ng Great Demon God ay hindi pa maihahambing sa dalawang low-grade heaven opening realm na ito. Ngunit sa tulong ni Go Ziyan, iba ang mga bagay. Isa rin siyang third-grade heaven opening realm, ang rurok ng low-grade heaven opening realm. Hanggat ang isang mid-grade heaven opening realm ay hindi lilito, siya ay magiging isang walang talo na pag-iral. Ngayong tapos na ang laban, hindi nagatubili ang embodiment at agad na umupong nakakros ang paa.
Katulad ng dati, gamit ang buong Demon Territory bilang pundasyon, ipinakita nito ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique. Sa pagkakataong ito, kabuang 4 na low-grade Heaven Opening Realm ang sumunod kay Old Ancestor Moyu sa Demon Territory. Ngayong bumagsak na silang lahat sa Demon Territory, ang Miniature Universe World sa kanilang mga katawan ay bumagsak, at ang mga batas at World Force na kanilang na-condensed ay natural na nawala. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kontrol ng embodiment, ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique ay galit na nilalamon, na muling pinupunan ang mga mapagkukunang natupok sa Demon Territory. Ang mga spatial crack na nilikha ng sagupaan sa pagitan ng dalawang mid-grade Heaven Opening Realm ay agad na naayos sa napakabilis na bilis. Maging ang mga nabasag na batas ay muling sumikat ng may sigla. Ang mga pagbabago sa paligid ay hindi makatakas sa pakiramdam ng Old Ancestor Moyu. Agad siyang napabulalas. Ano ito? Maaaring kainin ng Heaven Opening Realm ang mga mapagkukunan ng Miniature Universe Worlds upang palakasin ang kanilang sarili. Katulad nito, kung ang isang Heaven Opening Realm ay namatay sa isang Miniature Universe World, ito ay magpapalakas sa mga mapagkukunan ng Miniature Universe World. Bilang 5th grade Heaven Opening Realm, natural na alam ito ni Old Ancestor Moyu. Gayunpaman, kahit na ang isang Miniature Universe World ay makakakuha ng pagkain ng isang Heaven Opening Realm Cultivator pagkatapos ng kanilang kamatayan, ito ay maa-absorb lamang ng napakabagal. Ang isang napakalaking bahagi ay mawawala at masasayang. 10 o 20% lamang ang maaaring ma-absorb. Hindi niya akalain na ang isang Miniature Universe World ay maaaring aktwal na gumawa ng inisyatiba upang lumunin ang World Force ng Heaven Opening Realm Cultivator pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang Miniature Universe World dito ay tila naging isang buhay na nilalang sa isang iglap, na para bang kayang lumunin ang lahat ng World Force hanggang sa wala nang natira. Kinilig naman siya, nag-alinlangan ang kanyang isip, at isang liwanag ng espada ang tumama sa kanyang dibdib, halos maputol siya sa dalawa. Ang Old Ancestor Moyu ay sumigaw sa alarma, at lumaban ng buong lakas. Noon lang niya naiwasan ang kamalasan na mamatay sa oras na ito. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang pag-ataking ito, ang kanyang dibdib ay tumutulo ng dugo. Ang umuusok na laman ay labis na nakakatakot, at halos makita ng isa ang tibok ng puso sa loob. Ang orihinal na nalulungkot na sitwasyon ay naging mas delikado. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagpatigil din si Yang Kai ng oras. Ang Miniature Universe World na ito ay sobrang kakaiba na maaari nitong lumunin ang World Force ng Heaven Opening Realm Cultivator pagkatapos ng kanilang kamatayan, na muling naglalagay at nag-aayos ng sarili nito sa pinakamabilis na posibleng bilis. Pagkatapos, ang kanyang low-grade Heaven Opening Realm subordinate ay halos kapareho ng mga mapagkukunan ng Miniature Universe World na ito. Nagtatagal para sa oras, upang patayin ang lahat ng low-grade Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang niya masisiguro na ang Miniature Universe World na ito ay hindi masisira ng dalawang mid-grade Heaven Opening Realm. Ang pag-unawa dito, ang puso ng Old Ancestor Moyu ay patay na parang abo. Noong una ay gusto niyang ipakita ang kanyang malakas na lakas at ipaalam kay Yang Kai kung ano ang kahihinatnan ng kanyang desperadong ganting atake, ngunit ngayon na nakita niya ang Miniature Universe World na mabilis na gumagaling sa kanyang sariling mga mata, paano pa kaya ang natitirang pag-asa? Si Luzu ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, at isa rin siyang 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang isa ay nasa kanyang tuktok, at ang isa ay nasugatan pa rin ng husto. Malinaw kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Wala pang isang incenso stick, bumagsak ang momentum ni Old Ancestor Moyu. Sa pagharap kay Luzu, maaari lamang siyang magpigil, at walang kapangyarihang lumaban. Bagamat paulit-ulit niyang gustong tumakas mula sa Demon Territory, hindi lang marunong manood ng palabas si Guo Ziyan at ang iba pa. Matagal na nilang pinalibutan ang paligid ng larangan ng digmaan. Sa tuwing may balak siyang tumakas, pinipigilan siya pabalik, na nagiging sanhi ng labis na panlulumo ng Old Ancestor Moyu na halos samuka siya ng dugo. Paminsan-minsan, si Guo Ziyan at ang iba pa ay magpapakita ng divine technique, na nagpapapagod sa Old Ancestor Moyu sa pag-iwas. Ang labanang ito ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Pagkaraan ng 3 araw, ang aura ng Old Ancestor Moyu ay lubhang mahina, at si Luzu ay humihingal din. Bagamat siya ang may kapangyarihan, ang 5th grade Heaven Opening Realm ay hindi ganoon kadaling patayin. Ako ay sumuko, mangyaring iligtas ang aking buhay, munting kaibigan. Ang matandang ito ay sumusumpa sa dawsil na sa hinaharap, susundin ko lamang ang pakay ng munting kaibigan. Kung lalabag ako sa sumpa na ito, ako ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan.
Sigaw ng Old Ancestor Moyu, puno ng pagkatalo ang kanyang mukha. Nagbingi-bingihan si Yang Kai sa kanya. Bagamat ang panunumpa sa Dawsil ay nagpakita ng sinseridad ng Old Ancestor Moyu at talagang may intensyon siyang sumuko, ano ang silbi ni Yang Kai para sa kanya? Kung hindi pa na-provoke ni Old Ancestor Moyu ang Sky-Bearing Pavilion at ang Flying Flower Boat, maaaring kinuha siya ni Yang Kai. Nasa kamay niya ang Loyalty and Righteousness Manual, at maaaring kontrolin ng 9 na pahina ng Loyalty and Righteousness Manual ang 9 na tao. Ngayon, mayroon lamang Chen Tianfei at Heihi, kaya ang pagdaragdag ng isa pang pangalan ay hindi isang malaking bagay. Higit pa rito, ang 5th Grade Heaven Opening Realm ay talagang sulit na mag-recruit. Gayunpaman, ang taong ito ay isang tinak sa panig ng Sky-Bearing Pavilion at ng Flying Flower Boat. Ang pagre-recruit sa kanya ay magdudulot lamang ng problema sa kanyang sarili. Ang Voidland ay itinayo pa lang, at ang Nine Heavens Great Array ay hindi pa naperpekto. Ito ang panahon para sa pag-unlad. Para sa isang 5th Grade Heaven Opening Realm na may masamang moral na pag-uugali, ang pagdaragdag ng 2 2nd Grade Forces bilang mga kaaway ng walang dahilan ay labis na isang kawalan. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Old Ancestor Moyu, nangangahulugan ito na isa na siyang arrow sa dulo ng paglipad nito. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan ang Black Dragon Spear. Hawak ang sibat, itinutok niya ito at malamig na sinabi, "Patayin." Martial Peak, Kabanata 4184. Shang Guanyu. Makalipas ang kalahating araw, hamupa ang labanan at naayos ang alikabok. Dinilaan ni Yang Kai ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, para lamang makita na halos lahat ng lumahok sa labanang ito ay nasugatan, maging si Luzo. Totoo na ang Old Ancestor Moyu ay malubhang nasugatan at hindi pa gumagaling sa kanyang mga sugat, kaya hindi niya maibigay ang kanyang buong lakas. Ngunit kung tutusin, mayroon siyang pundasyon ng 5th Grade Heaven Opening Realm, kaya ang kanyang desperadong ganting atake ay talagang mahirap harapin. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Demon Territory ay ginamit bilang larangan ng digmaan, at maraming Demon Saint ang nagtutulungan, hindi magiging mahirap para kay Luzo na mag-isa na talunin siya, ngunit ang pagpatay sa kanya ay medyo mahirap. Ang Old Ancestor Moyu ay namatay, at ang Miniature Universe World sa kanyang katawan ay gumuho. Ang pundasyon ng isang 5th Grade Heaven Opening Realm ay nawala sa mundong ito, at ginamit ng embodiment ang Demon Territory bilang pundasyon upang ipakita ang Heaven Devouring Great Emperor Battle Technique at baliw na nilamon ito. Kasama ang pundasyon ng Low Grade Heaven Opening Realm na namatay noon, sa labanang ito, bagaman nasira ang pundasyon ng Demon Territory, nakakuha din ito ng malaking benepisyo. Ang wasak na mundo ay nagsimulang magreporma, ang World Principles ay tumigas, at ang World Force ay naging mas mayaman. Pinagaling ng lahat ang kanilang sarili. Inalis ni Yang Kai ang Black Dragon Spear, pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon, at pagkaraan ng ilang hakbang, dumating sa ilalim ng gumuhong bundok. Sa baba ng bundok, haggard ang mukha ni Chang Tian at maputi ang buhok. Naka-cross-legged siya, at bagamat mukhang haggard, nakangiti itong nakatingin sa kanya. Sa labanan ngayon, si Chang Tian ang pinakamalubhang na sugatan. Bago dumating si Yang Kai at ang iba pa, siya ay malubhang na sugatan, at ang sumunod na labanan ay nagpulala ng mga bagay. Kung ikukumpara noong umalis si Yang Kai, mahigit ilang daang taon na ang edad ni Chang Tian. Kung ang imaheng ipinakita niya sa harap ni Yang Kai noon ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki, kung gayon sa sandaling ito siya ay isang matanda na. Lumapit si Yang Kai para suriin ang kanyang mga sugat, at pagkaraan ng ilang sandali ay nakasimangot, kumuha siya ng spirit pill mula sa kanyang space ring at ibinigay ito. Ang bagay na ito ay dapat na maging kapaki-pakinabang sa iyo. Kinuha ito ni Chang Tian at tiningnan saglit, na nagpakita ng pagtataka. Dragon Blood Pill. At saka, isa itong napakataas na grade na Dragon Blood Pill. Magandang bagay. Sa isang buntong hininga ng paghanga, casual niyang ibinato pabalik ang Dragon Blood Pill. Hindi ko ito kailangan. Dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Mayroon ka ring bloodline ng Dragon Race. Ang pill na ito ay maaaring mapabuti ang kapangyarihan ng iyong bloodline. Ang problema ni Chang Tian ay hindi ang kalubhaan ng kanyang mga pinsala, ngunit ang katotohanan na wala na siyang mahabang oras. Wala pa siyang maraming taon ng lifespan sa simula, at walang tigil niyang sinunog ang kanyang blood essence sa nakaraang labanan, na naging dahilan upang umikli ng husto ang kanyang dati ng maikling buhay. Sa sandaling ito, ang sigla sa kanyang katawan ay nalalanta, at siya ay tulad ng isang piraso ng kahoy na unti-unting nabubulok.
Talagang hindi ito isang bagay na malulutas sa isang Dragon Blood Pill, maliban kung makakahanap siya ng ilang makalangit na kayamanan na maaaring magpahaba ng kanyang buhay. Ibinalik ni Yang Kai ang Dragon Blood Pill sa kanyang kamay. Marami ako ng mga bagay na ito. Huwag kang tumanggi. Saglit na nag-isip si Chang Tian, ngunit hindi siya nagsalita. Tumango siya at pinasok ang Dragon Blood Pill sa kanyang bibig, nilunok ito, at tahimik na pinino ito. Habang kumakalat ang mga epektong panggamot ng Dragon Blood Pill, mabilis na kumalma ang kanyang magulong aura. Sa sandaling ito, sumugod si Guo Ziyan at Ma'am Ulong. Guro, mayroong isang bagay sa barko. Dati, ang barko ay naputol sa kalahati ng espada ni Luzo at nakarating sa Demon Territory. Matapos hamupa ang labanan, hinanap ito ni Guo Ziyi at Luzo at nakakita ng ilang kawili-wiling bagay. Nang bumalik si Yang Kai sa barko, nakita niya ang isang binata na nakaluhod sa lupa, nanginginig habang patuloy siyang yumuyuko at humihingi ng awa. Namamaga ang mga mata ng binata at matangkad ang kanyang kutis. Sa isang sulyap, malinaw na siya ay isang taong nagpapakasasa sa alak at mga kasiyahang sensual. Ang kanyang cultivation ay hindi mataas, tanging sa second grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, naramdaman niyang kay na ang second grade Heaven Opening Realm na ito ay hindi tumutugma sa pangalan nito, na tila mas mahina pa kaysa kay Mayuan. Ang Young Sect Master ng Ink Feather Sect. Ang puso ni Yang Kai ay kumikilos at nagtanong siya. Nang tumakas si Patriarch Ink Feather mula sa Ink Feather Sect, nagdala siya ng maraming tao. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na pakikipaglaban sa Skybearing Pavilion at sa lumilipad na flower boat, ang mga eksperto ng sekta ay dumanas ng matinding casualty. Sa oras na marating nila ang Demon Territory, 8 lower grade Heaven Opening Realm na lang ang natitira. Sa 8 ito, 4 ang unang pinatay ni Yang Kai at ng iba pa at pagkatapos ay pinakawalan si Mayuan upang maakit sila sa bitag. Ang natitirang 4 ay pinatay din sa lugar, kasama ang iba pang mababang antas na cultivator sa barko. Dahil nakaligtas ang binatang ito, nangangahulugan ito na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan. At saka, sa paraan ng pananamit niya, mayaman nga siya. Bukod sa pagiging Young Sect Master ng Ink Feather Sect, walang ibang maisip na paliwanag si Yang Kai. Dahil siya ang Young Sect Master ng Ink Feather Sect, natural niyang magagamit ang malaking halaga ng resources para madagdagan ang kanyang cultivation. Gayunpaman, nalilimitahan siya ng kanyang kakayahan, at ang second grade Heaven Opening Realm ay ang limitasyon. Bukod dito, ang second grade Heaven Opening Realm na naipon ng mga mapagkukunan ay tiyak na hindi kasing lakas ni Mayuan. Gaya ng inaasahan, yumuko ang binata at biglang nagsabi. Binabati ni Moning ang Master. Nakikiusap ako sa Master na iligtas ang aking buhay. Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Sa nakaraang labanan, palagi siyang nagtatago sa barko na nahati sa dalawa, walang magawang nanunood habang ang mga eksperto sa Heaven Opening Realm ng Ink Feather Sect ay isa-isang namatay. Maging si Ancestor Mo Yu ay hindi nakaligtas sa kasawian, na naging dahilan upang mapuno siya ng matinding takot. Ngunit ngayong nakarating na siya sa Demon Territory, wala nang paraan. Saan kaya siya makakatakas? Nang ini-inspeksyon ni Guo Ziyan ang barko, agad niya itong hinayla palabas. Hindi siya pinansin ni Yang Kai, sa halip ay tumingin sa gilid niya ng may interes. Natagpuan ni Guo Ziyan hindi lamang si Moning mula sa nasirang barko, kundi pati na rin ang isang babae. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang babae ay natatakan sa isang blok ng yelo. Nakapikit ang mga mata niya at nakapulupot ang mga kamay sa harap ng dibdib niya. Tahimik ang kanyang ekspresyon, na parabang namatay na siya libu-libong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai ang mahinang sigla sa katawan ng babae gamit ang kanyang divine telekinesis. Sa madaling salita, hindi patay ang babae. Kung titignan ang mukha ng babae, hindi naman siya masamang tingnan. Kurbadong kurba ang kanyang katawan, maputi ang kanyang balat, at may matinding kabayanihan sa kanyang kaakit-akit na mukha. Ito ay napakatukso. Tumingin si Yang Kai kay Moning at sinabing, ito ang babaeng inagaw mo. Dumudugo ang ulo ni Moning, ngunit hindi siya nang ahas na mag-antala at mabilis na sinabi. Oo, Master, siya ay anak ng may-ari ng Flying Flower Boat, si Shang Guanyu. Ginawa mo ito. Kumatok si Yang Kai sa yelo at nakitang malamig ito sa pagpindot, at kakaiba ang material. Ipinilig ni Moning ang kanyang ulo na parang rattle drum. Master, pakitingnan ng malinaw. Hindi ito gawa ng isang hamak na tao. Gumamit siya ng lihim na pamamaraan para maging ganito. Kalokohan. Ngumuso si Yang Kai. Sa kanyang sentido, si Shang Guanyu ay mula lamang sa Emperor Realm. Wala sa kanyang katawan ang Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang yelong bomb alot sa kanya ay nasa 4th grade man lang. Sa madaling salita, para matuno ang yelong ito,
kakailanganin ng 4th Grade Heaven Opening Realm Cultivator para magamit ang 4th Grade Fire Elemental Energy. Bukod dito, ito ay isang posibilidad lamang. Maaaring may iba pang mga paghihigpit ang lihim na pamamaraan ni Shang Guanyu. Kung ito ay pilit na nasira, maaari itong magdulot ng iba pang mga problema. Kung hindi, bakit pabayaan ito ng Great Ancestor Mo Yu, isang 5th Grade Heaven Opening Realm Cultivator? Sabi ni Mo Ning sa takot. Totoo, Master, hindi ako nang ahas na magsinungaling. Talagang lumabas siya sa sarili niyang kagustuhan. Tiningnan siya ni Yang Kai ng kakaiba. Sa madaling salita, kinidnap mo siya, pero gumamit siya ng lihim na pamamaraan para maging ganito. Oo, tumanggo si Mo Ning. Hindi alam ni Yang Kai ang sasabihin. Kung ganoon nga ang kaso, talagang isang trahedya si Mo Ning. Hindi lamang siya hindi nakakain ng tupa, ngunit nasangkot din siya sa gulo. Dahil sa isang babae, nawasak ang Mo Yu sect, at maging ang kanyang sariling ama ay namatay sa ibang bansa. Master. Tiningnan ni Mo Ning si Yang Kai ng mabuti. Handa akong sundan si Master at nasa iyong beck and call. Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Tumingin sa kanya si Yang Kai at naiinis na sinabi. Wala kang silbing basura. Wala ka man lang magagawa kapag nahuli mo ang isang babae. Anong silbi ko sa iyo? Patayin mo siya. Nagulat si Mo Ning at gustong humingi ng awa, ngunit si Go Ziyan ay nagpakita na sa likod ni Yang Kai at ibinato ang kanyang palakol. Napasigaw si Mo Ning sa matinding paghihirap habang siya ay nahati sa kalahati bago pa niya may pagtanggol ang sarili laban sa isang suntok. Hindi mapigilan ni Go Ziyan na magreklamo. Masyadong mahina, umakyat na rin siya mula sa 2nd Grade Heaven Opening Realm, ngunit sa parehong 2nd Grade Heaven Opening Realm, siya lang ang makakalaban ng 10 tao tulad ni Mo Ning. Master, ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Tanong ni Luzo. Iligtas muna natin siya, mas mainam na manatili. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Lalo siyang natitiyak na may espesyal na paraan si Shang Guanyu para sirain ang lihim na pamamaraang ito. Kung hindi, hindi hahayaan ng Old Ancestor Mo Yu na gawin niya ito. Kung may nangyari sa panahon ng pagliligtas, ito ay magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, si Shang Guanyu ay natatakan ng yelo at hindi mamamatay sa lalong madaling panahon. Bukod dito, dahil anak siya ng may-ari ng Flying Flower Boat at kasintahan ng Sky-Bearing Pavilion siyang Pavilion Master, kung maibabalik niya siya at ibigay siya sa Flying Flower Boat o sa Sky-Bearing Pavilion, ang dalawang ito ay tiyak na magpapasalamat ang puwersa. Ang Voidland ay naitatag pa lang, at kung gusto niyang magtatag ng foothold sa 3,000 worlds sa hinaharap, kailangan niyang harapin ang ibang puwersa. Ang lumilipad na Flower Boat at ang Sky-Bearing Pavilion ay parehong 2nd Grade forces, na katumbas ng Voidland. Kung makakausap niya ang dalawang puwersang ito, magiging kapakipakinabang ito para sa Voidland sa hinaharap. Hindi bababasa, makakakuha siya ng ilang mga benepisyo mula sa dalawang puwersang ito. Ang pagtatayo ng Voidland ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan, at ang 600,000 katao na dinala niya sa oras na ito ay magiging isang napakalalim na hukay para sa paglilinang. Natural na kailangang maging handa si Yang Kai. Matapos utusan si Luzu na bantayan si Shang Guanyu, sinimulang suriin ni Yang Kai ang ani ng labanang ito. Bukod sa iba pang bagay, ang mga Heaven Opening Realm Space Ring na iyon lamang ay higit sa 1 dosina. Ang mga low-grade Heaven Opening Realm na iyon ay hindi malaking bagay dahil wala silang gaanong bagay sa kanila. Si Yang Kai ay isa ring nakakita ng malalakas na bagyo, kaya natural na hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Ang susi ay ang 3 Space Ring ni Old Ancestor Mo Yu. Ang bawat singsing ay puno ng mga mapagkukunan, at ang bawat singsing ay may maraming mga mapagkukunan. Si Yang Kai ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kanila. Ang isang ordinaryong 5th Grade Heaven Opening Realm Space Ring ay maaaring walang ganoong kalaking yaman, ngunit iba ang Old Ancestor Mo Yu. Siya ang Sect Master ng Ink Feather Sect, at kapag nasira ang Ink Feather Sect, tiyak na dadalhin niya ang lahat ng resources ng Ink Feather Sect kapag tumakas siya. Ito ang imbakan ng isang buong puwersa ng 2nd Grade. Bagamat walang gaanong mahalagang yaman, marami sa kanya. Kahit na ito ay Heaven Opening Pills, cultivation resources ng iba't ibang grade, o pills, hindi mabilang ang mga ito. Ito ay maaaring ituring na nalutas ang kagyat na problema. Siya ay gumawa ng isang kapalaran sa Great Cosmological Realm, ngunit ang 9 Heavens Array ay masyadong mahal. Tinansya ni Yang Kai na kapag natapos na ang 9 Heavens Array, ang mga mapagkukunang dinala niya mula sa Great Cosmological Realm ay mauubos. Ang kasalukuyang ani ay sapat lamang para sa 600,000 katao na kanyang inilabas upang linangin sa loob ng isang yugto ng panahon.